Basic wiring, isang breaker, isang switch, isang ilaw, one bulb controlled by single switch. Easy lang tingnan, madali lang tingnan, madali rin ang function, pero kailangan nating maintindihan dahil ang ating supply dito ay tinatawag na line to ground. Ito ang kailangan nating maunawaan dito kung paano ito gawin. Sa kasalukuyan, ang gamit nating breaker 15 amps at double pole. Ito ang drawing ng double pole. Itong ginamit ko kasi ang single pole hindi ko mahanap at nandito ang kanyang drawing. Commonly, kadalasan ang ginagamit ng breaker sa line to ground ay iisa lang. Ang isa ay ground na andito. Kapag gumamit tayong breaker ng 15 amps, ang automatic, ang wire natin, ang size natin ay 14 EWG. Isang breaker lang po yan, o sabihin natin fuse ang ginamit, isang fuse lang, tapos ang ground, nakadirikta na. Lagyan natin ng supply, pailawin natin, umilaw siya. I-off ulit natin. Explain na natin. Itong napakahalaga dito, live o line to ground. Ang live natin dadaan sa breaker papunta sa switch. Paglabas ng switch, papunta sa receptacle o ilaw. Ang ground naman papunta dito sa i-splice mo dito, papunta direkta. Hindi na dumaan ng breaker. Direkta dito sa receptacle o sa ilaw. Ito po yun. Kapag ground, dito ang connection natin. Kapag live naman, dito ang connection natin. Dito yan. Ito ay 220 volts, tapos 0, ground. Dito, kapag kinating natin ito dito, kapag naka-off, katulad nito, hindi tayo nag-expect ng kuryente dito kasi ito ground, earth yan. Ibig sabihin lang, nandito ang kanyang transformer, dito sa probinsya, ganito yan. Live, neutral, hindi ginamit, ang isang linya ay nakakonect sa ground. Very specific po yan. Isang linya lang. Kung fuse, isa lang din ang gagamitin, tapos ito na nakadirekta. Kung makikita ninyo, dalawang breaker ang ginamit ko. I mean, double pole na breaker ang nandito. Dahil hindi ko mahanap ang isa, kaya ito lang ang ginamit ko. Ang ginawa ko dito, ganito po yan mga kababayan. Kung makikita ninyo ang isang linya, papunta dyan. Tapos umikot, bumalik papunta rito. Yan. Naandyan na po yan mga kababayan. Parehas na breaker na gagamit, parang connected siya in series. Okay. Kapag inabot ng current ang maximum limit nito o above, parehas iinit ang kanyang thermal trip. Parehas iinit. Kapag alin man dyan mauna o sabay, mauna ito mag-trip, madali niya itong mapatrip ng double. Kasi yan ay connected dyan. Okay mga kababayan, parehas din dito ang wiring. Ito lang pinagkaiba kasi nga ang breaker na ginamit ko ay ito. 15 amps, 14 EWG na wire, ang size, kanyan po yan. Ang kahalagahan, kapag ito ay dito sa ating tinatawag na receptacle, kapag inupin natin ito, open natin. Okay. Hahanapin natin dito kung alin ang live sa kanya connect dito. Okay? Kailangan ang live natin ay nandito para wala tayong power na madidetect dyan. Kapag ino natin, dapat wala ng power. O kapag in-off natin, dapat walang ng power dyan. Ito galing sa switch, dapat dito yan ha. Ang ground dapat dyan. Kapag nagkamali po tayo dito mga kababayan, anong mangyayari? Dahil kinakat niya ang live na papunta dito, dahil ang live kailangan dumaan sa switch. Kapag kinat niya na ito, ibig sabihin ground, nandito, wala nang matitirang kuryente dito dahil ito ay ground. Kapag nagkamali tayo, ang ground, let's say, ang ground nito, ito nandito, nagkabaliktad, o sabihin natin dito, nagkabaliktad, ito ng ground natin. Kahit inupin natin ito, dahil ito nang naging live natin, naka-open ito, hindi natin mamalayan, ito pala ay may live. Yan ang kailangan nating tandaan pagdating sa line to ground connection. Kailangan sa mga baguhan pa lang, kailangan maintindihan ito. Lalo na pagdating sa line to ground connection, line to ground supply. Tatandaan natin kung paano ito ikakabit. Ito ground, papunta dito sa receptacle. Ang live naman ay papunta dito sa switch, paglabas papunta dito. Tapos ang breaker natin, ito po yan, 15 amps, 15 amps. Okay? Tapos series na siya, papunta na siya dyan.
Thermal strip, pag thermal trip kapag umabot na sa limit ng kanyang maximum amperes, iinit yun, tapos magdi-trip siya. Kaya ganyan ang style niyan kapag may double pole tayo na ginamit as a single pole. Philippine Electrical Code Part 1 2017 edition, page 80. Okay, tingnan natin ano nakalagay dito. 2.30.7 service equipment, overcurrent protection. Where required, each grounded service conductor shall have overload protection. Tingnan natin sa B. Asan ang B natin dito? Ito ang B. Not in grounded conductor. No overcurrent device shall be inserted in a grounded service conductor. Ito na yon. Anong ibig sabihin na ito? Walang overcurrent na pwede tayong ikabit sa grounded service conductor. Pero may dugtong siya, except a circuit breaker that simultaneously opens all the conductors of the circuit. Ibig sabihin lang, maliban na lang sa breaker na magkasabay na mag-open sa lahat ng conductor sa isang sirkito o sa sirkito.